nakunan sa mismong dashcam ng sasakyan ng mamamahayag na si Percy Lapid ang mga demotorsiklong namaril sa kanya nitong Lunes. Hawak na yan ng pulisya at kabilang daw sa kanilang investigasyon. Hindi pa rin masabi ng pulisya ang motibo sa krimen at naghahanap pa sila ng karagdagang mga ebidensya. Magsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang Commission on Human Rights. At narito po ang pagtutok ni Marisol Abduraman, exclusive. Kuha ito mismo sa dashcam ng sasakyan ng broadcaster na si Percy Lapid noong Lunes ng gabi habang nagmamaneho sa Las Piñas. Sa kuha ng rear camera, makikita ang dalawang lalaking ito na nakamotorsiklo na nanggaling sa isang kanto at bumuntot sa sasakyan ni Lapid. Maya-maya, mawawala sila sa frame. Ang sunod na maririnig, mga putok ng baril. Ang sasakyan ni Lapid, ilang ulit namang babangga sa isang sasakyan sa harapan. Ang mga suspects, nag-U-turn naman bago tuluyang lumayo. May sumusunod sa kanyang motorsiklo at mayroong pumutok. Then nakita uli natin na tumatakas na yung suspect galing doon sa pinangyarihan ng krimen. Dahil naka-helmet ang mga suspect at dahil sa ilaw ng mga sasakyan, hindi gaanong maaaninag ang kanilang mukha. Hawak na ng pulisya ang video na bahagi ngayon ng ebidensya sa investigasyon sa pagpaslang kay Lapid. Base sa ballistic examination sa mga basyo ng bala, natukoy naman na caliber .45 pistol ang ginamit ng mga suspect. Magkakaroon tayo ng cross-matching sa mga ibang insidente na shooting incident na kung saan kalibre 45 pistola rin ang ginamit. Hindi pa masabi ng SITG sa ngayon kung ano ang motibo sa krimen. Bukod sa kuha sa dashcam, patuloy pa rin daw silang nangangalap ng mga ebidensya. Ang National Bureau of Investigation nagtungo sa buro ni Lapid sa Manila Memorial Park kanina para makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. I gave them the assurance na tututukan at iimbestigahan ang kaso na ito hanggang sa mahuli at ma-identify natin at masampahan natin ang kaso. Lahat po na may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Ang Commission on Human Rights magsasagawa rin ng sarili nilang investigasyon. Maging ang mga embahada ng ilang bansa nagpahayag ng pagkabahala sa pagpaslang kay Lapid. Sabi ng Canadian Embassy at embahada ng the Netherlands, may negatibong epekto sa malayang pagbabalita ang pagpatay sa mga mamamahayag. Kaya dapat maimbestigahan ang mga pag-atake sa media at panagutin ang mga responsable. Ang French Embassy naman, iginiit ang suporta sa kalayaan ng pamamahayag at sa kaligtasan ng mga journalist. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.